Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-9 na kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Si Pilato. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, ikinuwento ang mga pangyayari matapos mabihag si Cabezang Tales ng mga tulisan. Ang balita tungkol sa pagkakabihag ni Cabezang Tales ay kumalat sa buong bayan. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga tao. Ang ilan ay nalungkot, habang ang iba ay nagkibit-balikat lamang dahil para sa kanila, wala naman silang kasalanan o pananagutan sa nangyari. Ang tenyente ng Guardia Civil ay walang ipinakitang pag-alala. Sinunod lamang niya ang utos na kumpiskahin ang mga armas at gawin ang kanyang tungkulin. Nag-organisa siya ng mga expedition laban sa mga tulisan at dinala sa bayan ang mga hinihinalang tao, ngunit hindi natagpuan si Cabezang Tales sa kanilang hanay. Si Padre Clemente, ang praileng administrador, ay iniwasan ang pananagutan at iginiit na wala siyang kinalaman sa nangyari. Para sa kanya, ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin at wala siyang kasalanan kung may mga tulisan. Kung hindi sana nagmamatigas si Cabezang Tales at tumigil na lamang sa bahay, hindi sana siya nabihag. Ipinasa Diyos na lamang ng pari ang nangyari bilang parusa sa mga tumututol sa kanilang pamamahala. Si Hermana Penchang, ang relihiyosang babae na pinaglilingkuran ni Julie, ay nagbuntong hininga at nagdasal nang malaman ang balita. Sa kanyang paniniwala, ang nangyari ay parusa ng Diyos sa mga makasalanan. Para sa kanya, si Julie ay makasalanan dahil sa hindi nito maayos na natutunan ang mga dasal. Kaya pinagsusumikap niyang turuan si Julie ng mga dasal at mga aral na mula sa mga libro ng mga pari. Hindi pinayagan ni Hermana Penchang na bumalik si Julie sa nayon upang alagaan ang kanyang lolo dahil kailangan niyang magtrabaho upang mabayaran ang utang na 250 piso. Nang malaman ni Hermana Penchang na si Basilio ay pupunta sa Maynila upang kunin ang kanyang ipon para tubusin si Julie sa pagiging alila, lalo siyang natakot na baka tuluyan ng mapasama ang dalaga. Sa pag-aakalang tinutulungan niya si Julie, pinabasa niya rito ng paulit-ulit ang librong Tandang Basyo Makunat na nagsasaad ng mga aral laban sa pagpunta ng mga kabataan sa Maynila upang mag-aral. Habang nakakulong si Cabezang Tales, ginamit ng mga pari ang pagkakataon upang ilipat ang mga bukirin ni Tales sa ibang nagnais magkaroon nito nang walang anumang pagkonsidera sa dangal o hiya. Nang bumalik si Cabezang Tales at nakita niyang ang kanyang mga bukirin ay nasa pagmamay-ari na ng iba, nawala ang kanyang kaligayahan. Nakita niya ang sakripisyo ng kanyang ama at anak na babae, ngunit nanatili siyang tahimik. Umupo lamang siya sa tabi ng kanyang amang si Tandang Selo at halos hindi nagsalita sa buong araw, pinanood lamang ang unti-unting pagguho ng kanilang mga pangarap. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nabihag si Cabezang Tales at kumalat ang balita sa bayan, ngunit walang sino man ang tumanggap ng responsibilidad o nakonsensya sa nangyari. Kabilang na ang tenyente ng Guardia Civil at ang praileng administrador. Ang tenyente ng Guardia Civil ay kumilos ayon sa utos na kumpiskahin ang mga armas at mag-aresto ng mga pinaghihinalaang tulisan, subalit hindi natagpuan si Cabezang Tales sa kanilang hanay ng mga nahuli. Si Padre Clemente, ang paring administrador, ay inakusahan na walang kinalaman sa pagkakabihag ni Cabezang Tales at itinuring na ang nangyari ay parusa ng langit sa mga sumusuway sa kagustuhan ng kanilang orden. Si Hermana Penchang ay pinalabas na mabuti ang nangyari dahil kailangan ni Julie matutunan ang mga tamang dasal at relihiyosong aral upang maiwasan ang kasalanan, kaya't pinilit niyang magtrabaho si Julie para mabayaran ang utang. Habang nakakulong si Cabezang Tales, sinamantala ng mga praile ang pagkakataon upang agawin ang mga lupain niya at ipasa sa iba, na nagdulot ng matinding kalungkutan kay Tales nang bumalik siya at makita ang kanyang pamilya na naghihirap. Mga mahahalagang tauhan, tenyente ng mga Guardia Civil,
Siya ang nagsabing ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin sa pagsamsam ng armas at pagtugis sa mga tulisanes. Padre Clemente, ang paring administrador na walang pag-aalinlangang sinisi ang mga tulisanes at kinuha ang lupain ni Tales. Hermana Penchang, isang relihiyosong matanda na amo ni Julie, siya ay mapaghusga at naniniwala na ang pagkakakulong ni Cabezang Tales ay isang parusa mula sa Diyos dahil sa kasalanan ni Julie at ng kanilang pamilya. Pinarurusahan niya si Julie sa pamamagitan ng pagtuturo ng dasal at sa pilitang pagpapatrabaho upang bayaran ang halagang kailangan. Julie, anak ni Cabezang Tales, na naging katulong kay Hermana Penchang matapos na mabilanggo ang kanyang ama. Si Julie ay iniipit ng kanyang amo upang matutong magdasal at sumunod sa mga alituntunin ng simbahan. Siya ay pinipilit na magbasa ng mga libro na ipinapakalat ng mga pari at bawal siyang bumalik sa kanilang baryo upang asikasuhin ang kanyang lolo. Cabezang Tales, isang magsasaka na nagmamay-ari ng lupain na sinamsam sa kanya ng mga pari. Dahil sa kanyang pagtutol sa pag-agaw ng kanyang lupa, siya ay dinukot ng mga tulisanes. Nang siya ay bumalik, natagpuan niyang ang kanyang mga lupain ay napasakamay na ng iba. Ang kanyang ama ay hindi na nagsasalita at si Julie ay naglilingkod bilang katulong. Tandang selo. Ang matandang ama ni Cabezang Tales na napabalita sa bayan dahil sa kanyang di inaasahang karanasan. Nakaranas siya ng trahedya na pinag-usapan ng mga tao sa bayan. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang kabanata ay naganap sa isang baryo o nayon sa Pilipinas, particular sa bahay ni Cabezang Tales at sa paligid nito. Dito naganap ang mga pangunahing pangyayari tulad ng pagkakabihag kay Cabezang Tales, ang pagsasakatuparan ng mga plano ng mga pari sa kanyang lupain, at ang pakikipag-ugnayan ni Julie kay Hermana Penchang sa kanilang bahay. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Tulisan, mga magnanakaw o bandido na madalas nagdudulot ng kaguluhan sa mga kanayunan. Administrador, isang taong namamahala sa isang lupain o negosyo. Sa konteksto ng kabanata, ito ay tumutukoy sa paring namamahala sa lupain ni Cabezang Tales. Makatao, isang kaugalian o pag-uugali na nagpapakita ng pagkalinga o malasakit sa kapwa-tao. Pagkubkob, akto ng pagkuha o pag-agaw, lalo na sa konteksto ng pagkakakulong o pagkakahuli. Paghihinala, akusasyon o pagdududa sa isang tao na may nagawang kasalanan o masama. Konsensya, panloob na damdamin ng tao na nagsasabi kung tama o mali ang kanyang mga kilos. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinapakita ng kabanata ang kawalan ng hustisya sa lipunan, kung saan ang mga nasa kapangyarihan ay madaling naiaangkop ang mga batas upang paboran ang kanilang interes, habang ang mga ordinaryong tao ay patuloy na nagdurusa. Ang kawalang malasakit ng mga nasa awtoridad at ng simbahan ay nagpapakita ng sistematikong pag-abuso at kawalan ng responsibilidad na nagiging sanhi ng pagkasira ng buhay ng mga inosenteng tao tulad ni Cabezang Tales. Ang maling paggamit ng relihiyon upang kontrolin at takutin ang mga tao ay isang aral na nagpapakita kung paano nagiging kasangkapan ang pananampalataya para sa sariling kapakinabangan ng ilan, gaya ng ginawa ni Hermana Penchang kay Julie. At diyan nagtatapos ang ika-9 na kabanata ng El Filibusterismo. Si Pilato. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.